Hi everyone! Binabati ko kayo ng Happy 2025 at sa pagsisimula ng taong ito tayo ay mag-meditate, magsaliksik ng salita ng Diyos. Dalangin ko ang kapayapaan at pagpapala ay sumainyo mula sa Diyos Ama at kay Kristo na ating Panginoon. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Revelation chapter 19 verse 11, verse 13, and verse 19. Babasahin ko po sa Revelation chapter 19 verse 11. Then I saw heaven opened, and behold a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True. So ang tinutukoy po dito ay ang revealing of Jesus' kingship. The setting up of His kingdom. So mababasa natin dito sa verse 11 na the heaven is opened, bukas na ang kalangitan. At ito na ang panahon upang mahayag ang paghahari ni Jesus. Siya ay nakasakay sa puting kabayo. Ito ay sumisimbolo ng kanyang pananagumpay mula sa kasamaan ng sanlibutan. Sa Roman customary, nagpaparade ang isang Roman general kapag siya ay nagtagumpay sa mga kalaban o sa digmaan. Nagpaparade na nakasakay sa puting kabayo. So ito yung tinutukoy dito, yung pananagumpay ni Jesus sa kasamaan ng sanlibutan. Ganito yung akala ng mga Hudyo ng pagdating ng first Messiah, first coming ng Messiah. Sa verse, at sabi pa dito sa verse 11, He is called faithful and true. Siya ay tapat sa kanyang mga covenant and promises. Sa verse 13, He is clothed in a robe deep in blood. Siya ay nakasuot ng robe deep in blood. So kung mapipicture natin ang isang hari, siya ay punong-puno ng kadakilaan at karangalan. He is the one who reigns, He governs, He conquers, He rules. And He speaks with authority. At siya ay nakasuot ng robe na may bahid ng dugo. Itong dugong ito ang siyang naging katubusan ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. So tumutukoy ito na siya ang anak ng tao. He is the Son of Man. He is the Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Ito ay simbolo ng nan siya ang naging sakripisyo sa ating mga kasalanan. Sa verse 13, and the name by which He is called is the Word of God. Quote and quote, Word of God. Tumutukoy ito kay Jesus na sa Gospel ng Book of John pa lang ay sinasabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So it is referring to Jesus Christ. And the Word became flesh. Namuhay na kasama natin ang salita. Sa verse 16, and on His robe and on His thigh, He has a name written, King of Kings and Lord of Lords. King of Kings and Lord of Lords. Ginamit dito ang superlative degree of noun. Pag sinabi natin yung superlative, katulad ng old, declarative, older, comparative degree of noun, at ang oldest, ito ang superlative degree of noun. Ibig sabihin, the most old. May mga example din sa Bible na mga ginamit ng superlative nouns katulad ng
Holy of Holies. Ibig sabihin, the most holy. Isa pang example ay ang Age of Ages. Ibig sabihin, forever and ever. Isa pang example ay ang Song of Songs ni King Solomon. Ang ibig sabihin ng Song of Songs ay the most wonderful song or the greatest song. So the Lord, He is God of gods. Ang ibig sabihin ay siya ang the most high God. Higit sa lahat ng mga Diyos. So He is the King of kings and Lord of lords. Ang ibig sabihin, siya ang hari ng lahat ng mga hari. Magbabow down sa Kanya ang lahat. Even ang lahat ang mga Diyos, katulad ni Buddha, ni Baal, ni Krishna, lahat ay magbabow down kay Jesus Christ na siyang King of Kings and Lord of Lords. So ano ba ang application sa atin nito? Ang isang hari speaks with power and authority na dapat ay sundin ang kanyang kalooban. So ngayong taong ito, dapat ay gawin nating hari ng ating buhay ang ating Panginoon. Siya ang masunod sa ating mga buhay. Karamihan sa atin ang mga New Year's resolution ay pawang physical. Pero wag nating kalimutan na tayo ay mayroong triune nature. Tayo ay binubuo ng body, soul, and spirit. Kung ang New Year's resolution mo ay gumawa ng maraming pera ngayong taong 2025, how about the wellness of your soul? And how about your spirit? So, hindi lamang dapat tayo mag-focus sa ating physical, hindi sa ating soul and sa ating spirit. Sa ating Panginoon si Jesucristo. Bakit deeper? Bakit naririnig natin ang deeper? The deeper things of God. Kasi ang puso natin ay malalim. Malalim ang puso natin. It is within our soul. Na dapat ay mas maging deeper pa ang ating, maging intimate ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Salamat po mga kasaliksik. Hanggang sa susunod.